Sa pagdinig ng U.S. House Armed Forces Committee, dumalo si Department of War Secretary Pete Hegseth at humarap sa mga mambabata sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran. Kasama sa tinalakay sa pagdinig ang panukalang $1.5 trillion na defense budget ng Trump administration. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng militar ng Estados Unidos sa gitna ng lumalaking banta sa global security. The President's budget request reflects the urgency of the moment, addressing both the deferment of long-standing problems as well as positioning our forces for both the current and the future fight. Ayon kay Hegseth, sumasalamin ang malaking budget sa pangangailangan na palakasin ang depensa ng bansa at ibalik ito sa isang wartime footing sa harap ng mga hamon sa buong mundo. Ipinagtanggol din niya ang desisyon ng administrasyon na makilahok sa digmaan laban sa Iran na aniyay may layuning pigilan ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng bansa. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. Ngunit hindi naging madali ang pagdinig para sa Pentagon Chief dahil sa mga batikos mula sa mga mambabatas lalo na sa panig ng mga Democrats. Kinwestiyon ng ilan ang kawalan ng malinaw na plano ng administrasyon kung paano tatapusin ang digmaan habang nananatiling sarado ang Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Binanggit din ang mga nasawing American troops na umaabot na sa 13 at mahigit 400 sugatan simula nang magsimula ang digmaan. May mga mambabatas din na naghain ng impeachment articles laban kay Hegseth na inakusahan siya ng paglulunsad ng digmaan nang walang pahintulot sa Kongreso. Sa kabila ng mga batikos, iginiit ng kalihim na tagumpay ang mga operasyon ng militar ng Estados Unidos sa Iran. Kasabay nito ang pagtuligsa ng Pentagon Chief sa mga umano'y akusasyon ng mga Democrat na propaganda lamang at nagiging hadlang sa pagkamit ng layunin ng US military. The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless, and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans 2 months in, I remind you, 2 months in to a conflict. Lest I remind you, and my generation understands how long we were in Iraq, how long we were in Afghanistan, how long we were in Vietnam. 2 months in on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking.